Pero syempre mga kanyusik, bago po yung ating talakayan, bago nyo po kami kwentuhan, ano ba ang inyong mga naging reaksyon? Violent reaction ba yan? Or satisfied ba kayo sa naging talumpati or naging sona po ng Pangulo? Simulan po muna natin ang ating programa sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Syempre, hindi po yan pwedeng mawala sa ating programa tuwing umaga. Isang gabi, nanaginip ang isang lalaki at sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa tabing dagat kasama ang Panginoon. Sa tabing dagat, nakita niyang nagpa-flash ang iba't ibang pangyayari sa kanyang buhay. Sa bawat yugto ng kanyang buhay, ay may mga bakas ng paa sa buhangin. 2 ang bakas. Isa ay mula sa kanya at ang isa ay mula sa Panginoon. Habang tumitingin siya sa mga bahagi ng kanyang buhay, napansin niya na may mga pagkakataon na iisang bakas ng paa lang ang nakikita niya sa buhangin. Napansin pa niya itong madalas nangyayari sa mga panahong humaharap siya sa matinding pagsubok, kalungkutan at paghihirap. Nalungkot at nagtaka ang lalaki, kaya tinanong niya ang Panginoon. Panginoon, hindi po ba sabi ninyo, kapag sinunod ko po kayo, ay hindi niyo po ako iiwan? Pero napansin ko po na kapag dumaranas ako ng pinakamabigat na pagsubok sa aking buhay, ay iisa na lang ang bakas ng paa sa buhangin. Bakit po ninyo ako iniiwan sa mga panahong iyon na pinakakailangan ko kayo? Ngumiti ang Panginoon at sumagot, Anak, hindi kita kailanman iniwan. Kapag nakikita mong iisa ang bakas ng paa sa buhangin, iyon ang mga panahong buhat-buhat kita. Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng ating kwento ngayong umaga? Ang kwento po na Footprints in the Sand ay isang paalala po ng walang hanggang pag-ibig, katapatan at presensya po ng Diyos sa ating buhay. May mga pagkakataon na akala po natin iniiwan po tayo ng Panginoon, lalo na kung ang mga problema ay sunod-sunod, parang wala nang katapusan. Minsan mapapatanong po tayo, mapapaisip kung pinapabayaan ba tayo ng Panginoon. Ngunit ang totoo po mga kanyusik, hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Tulad po ng ipinakita sa kwento, ang mga sandaling may iisang bakas ng paa sa buhangin ay patunay ng pag-aaruga po ng Diyos. Sa mga oras po ng ating kahinaan, siya mismo ang bumubuhat sa atin upang hindi po tayo tuluyang bumagsak. Sa mga pagkakataong tila hindi na po natin kaya, siya naman yung nagbibigay ng lakas upang tayo ay makabangon. Ang kwento pong ito ay nagtuturo rin ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kailangang laging maintindihan lahat po ng nangyayari. Ang kailangan lang ay maniwala po tayo na may dahilan ang lahat at kasama po natin ang Panginoon sa bawat hakbang, sa bawat paglalakbay po natin. Kaya mga kanyusik, sa tuwing mararamdaman nating mabigat ang ating dinadala, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip, itaas po natin sa Kanya ang lahat. Ang ating takot, ang ating pagod, mga sakit. Sapagkat ang Diyos ay tapat po sa Kanyang pangako. Sa bawat unos, sa bawat pagsubok, siya po ang ating magiging sandigan. Siya ang ating gabay, ating lakas, at ang ating pag-asa. Sabi nga po mga kanyusik sa Matthew chapter 11 verse 28, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Martes.